Hello, what's up guys? It's Doc Benz once again ang inyong farm service, and today sagutin natin yung katanungan dun sa inquiry ni Ma'am MJ Ronquillo nung isang araw kung anong dahilan bakit namimila yung kanyang baboy na gagawing inahin. Ayan guys yung video. So nakita nyo guys, yung baboy ni Ma'am Ronquillo ay namimilay at halatang merong pain, nanginginig. Okay? So, before natin sagutin guys yung katanungan kung anong dahilan yan, basahin muna natin itong mga comments ng ating mga ka-farm boy dyan sa Pilipinas na nagbigay ng kanilang mga opinion at haka-haka. Unahin na natin guys itong katanungan ni Sir Henry Halili, isa sa ating mga top fan. Okay, sabi niya, not advisable na gawing inahin Doc Bench kasi physical appearance pa lang sablay na po. Pili na lang siya sa ibang breed, Landrace, Large White, or F1 na mas ideal gawing inahin. In my opinion, thanks. Okay, so tama naman yung sinabi niya kasi meron ngang something dun sa physical appearance niya guys. Mamaya sasabihin natin kung ano yon. So, ang problema kasi dyan, ngayon pa lang namimilay na, ano pa kapag nabuntis na siya na magdudubli na yung kanyang timbang, yung bigat ng katawan niya. Ang magkikerry ng timbang niya guys ay yung kanyang mga paa. Ay kung mahina at hindi kaya yung timbang, mapipilay at baka hindi na mapakinabangan. Okay? So next guys, sabi naman ni Sir Abilino Ravino, check niyo po baka may potrat o kaya baka may diferensya yung kuko kasi nanginginig, pwede may crack hoof or alignedly damage yung paa. Possible din guys yung sinabi niya na may foot rot. Ayan. So nangyayari yung foot rot guys kung yung sahig ay madumi, hindi dinidisinfect, tapos hindi maganda yung pagkakakonstruct ng sahig ng flooring. Halimbawa, may mga talim-talim dyan, o kaya sobrang dulas naman, ayan, nadudulas yung baboy, nai-injured yung paa. So, nagiging port of infection yun guys. So, possible na maging foot rot. Okay? So, yung foot rot guys, kapag nagkaroon ng baboy natin yun, ang kasunod niyan ay magkakaroon ng arthritis. So, doon napapasok yung pain, kaya nanginginig. Okay? So, shoutout sa iyo Sir Abilino Rabdino. May point ka. Ito namang sabi naman ni Michael Hugabo, lack of calcium doc. Pwede, pero hindi siya ganun kalapit na dahilan. Okay? Kasi guys, sa baboy, kapag ka nagkaroon ng lack of calcium or yung tinatawag na hypocalcemia, medyo generalized ang effect nun. Naghihina yung baboy, hindi kumakain, yun. Yun yung pinaka mas nakikitang problema kapag mababa ang calcium. Pero yung sa buto, sa ganitong problema ng ni ma'am, hindi pa to matatawag na may problema siya sa calcium. In a certain point siguro merong pwede, pero hindi pa natin mai-consider yun guys. Okay? So next, sabi ni Ricky Casikas, possible may infection yan. Ayun. Yung sinabi guys na may foot rot. Okay? So wala naman ibang possible na mangyayari dyan kung infection yan. Ayan, foot rot ang pupuntahan yan guys. Kung yung paa niya ay nagkasugat o kaya may crack yung kuko. Ayan, yun ang mga magiging port of entry ng infection. Foot rot ang pupuntahan yan. Next guys, itong si Sir Majed Rosario, sabi niya, Sir Doc Bench Farm Team, may magandang gabi po. Joint ill or arthritis ang nakikita ko na problema. Negative gawing inahin kasi babalik-balik po yan. Okay, sabi niya naman ay joint ill or arthritis. So, yung joint ill kasi, ano yan medyo ibang klaseng sakit yun sir eh. Pwedeng may arthritis din siya, pero yung joint ill kasi, iba ang nagkukos nun. Primarily, yung streptococcus ang nagkukos niyan. Sa edad na ganyan, ng inahin ni sir, yung guilt na, medyo malayo na tong dahilan itong si joint ill. Kasi yung joint ill guys, nasa earlier stage yan, mga nasa nursery age, ganyan. Diyan yung mas commonly ma-observe siya. Yung nangingisay, connected siya sa Streptococcus suis. Okay, pero sabi niya arthritis, pwede na rin. Okay? O, sabi naman ni Jomar Kakayan, ipaggamot na lang ni ma'am sa slaughterhouse doc. Oo, ako din masasabi ko, guys, pagka ganito ang baboy nyo, gagawin yung inahin, tapos simpleng bagay pa lang na ganyan, namilay na at hindi na mapapakinabangan. Ayan. Kung maaari, wag nyo nang gamutin, idiretso nyo na sa slaughterhouse para wala ng antibiotic. Kasi kung tuturukan nyo guys ng antibiotic, baka
minimum of 15 days hihintayin nyo para i-withdraw niya yung gamot. Diba? Sayang papakainin nyo pa. So kung ganyan ang baboy nyo, idirekta nyo na. Kasi sa size ng baboy ni ma'am is ano naman siya, marketable size na siya. So ipa-slaughter na lang. Okay? So, para mapakinabangan pa. So next, sabi naman ni Sir Wilfredo Lalicon, possible may potrat with deep infection of the soft tissue between the claws, often caused by Fusiformis bacteria. Yes, correct. So ito yung okay ito si Sir, medyo specific, okay? So Fusiformis bacteria guys, yung bacteria na nagko-cause ng putrat. Okay, so yung nasabi na natin kanina, ang mga possible na causes niyan, yung hindi magandang kalidad ng pagkakagawa ng flooring, maaring may mga way para masugatan yung baboy, o kaya sobrang dulas naman ng mga flooring natin, nasusugatan yung baboy natin. Yun nagiging cause niya. Okay, so yung kasing putrat guys, mag-uumpisa yan sa simpleng sugat, pupunta sa joint, ayan, kukos na siya ng arthritis. So may pain na talaga, masakit na para sa baboy. Kaya nanginginig kasi sobrang sakit niyan guys. Okay, sabi naman ni Ma'am Aida Nacional, shout out din to sa ating isang tough fan, si Ma'am Nacional. Lagi itong nagko-comment sa mga post natin. Arthritis po yan, Doc. Okay, so same doon sa mga sinabi nung nauna. Ayan, so wala nang ibang medyo related na comment. Okay, so sagutin natin guys. Kung titinan natin, balikan natin yung video. So kung titinan nyo guys, yung dalawang kuko ng baboy, hindi siya even or hindi siya proportion. Maliit yung isa, malaki yung isa. Ang problema kasi niyan guys, yung malaki, kasi nga yung maliit hindi niya inaabot yung flooring. Ang umaabot lang yung malaki. So kapag bumibigat yung baboy natin, imbis na dalawang claw ang nag-carry ng timbang or ng bigat, isa lang. So anong nangyayari guys, natutraumatize yung joint nun between kuko. So possible din na yun ang nagiging dahilan ng pagkakaroon siya ng arthritis. Parang traumatic arthritis yun. Okay? Isa pa guys, tingnan niyo yung video, hindi pasado yung size ng rear leg niya or yung paa niya sa hulihan. Sobrang liit niya, hindi siya proportion sa size ng katawan ng baboy. Ibig sabihin, hindi yan ideal gawing inahin kasi pagka lumaki na yung baboy natin, nagbuntis na, lumabot na siya ng first, second, third parity, ayan, dyan lalabas yung problema. Mamimilay at mamimilay yung baboy. Hindi niya na mapapakinabangan ng mas mahaba. Okay? So, in connection dyan guys, sa pagpili ng isang inahin or isang gilt na gagawing inahin, kapag tininan nyo or i-check nyo yung kanilang mga paa, ayan, ito guys, yung mga undesirable traits na titingnan nyo. Okay? So, yung sa taas, yan yung sa front legs, tapos ito naman sa baba, yan yung sa rear leg, or yung sa hulihan na paa. Okay? Any of those abnormality guys na makita nyo kapag pipili kayo ng gagawing inahin, ikis na kaagad, ikal nyo na, at kung nabili nyo na, ibenta nyo ulit, tapos bili na lang kayo ng panibagong gagawing inahin. Okay? So, ayan guys, i-screenshot nyo na lang para makita nyo at meron kayong record, okay, sa mga nagbabalak bumili ng isang dumalaga. Ayan lang guys ang masasabi natin dyan pagdating sa physical abnormalities ng inahin or ng baboy ni Ma'am MJ. Okay? So ang masasabi natin dyan, ang advice natin dyan, mas okay kung ibenta niya na lang, ipakatay niya na lang para mas mapakinabangan pa. Huwag nang turukan ng antibiotic para maging safe yung karne. Or huwag nang maghintay pa ng withdrawal period na mas matagal, papakainin mo pa yung baboy, hindi ka nagagastos pa. Okay? Ipakatay mo na, ibenta mo na. Bumili na lang ng bago. So yun lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye! Thank you for watching.